Ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayong araw na to, pakita ko sa inyo yung natapos nating project kahapon Sphagnum moss. Sinabi natin, lalagyan natin 3 layer dun sa growing area. At kagabi, natapos na natin. So bago yun, ito yung pangkukumpleto natin dun sa may isang tree dyan, sa isang area dyan na Nepenthes na hindi natin natapos, kaya yan, lalagyan natin. Ang gumawa niyan yung misis ko, siya yung masipag mag arrange ng mga sphagnum moss. So eto na rin yung Regia na pinulsa natin kasama ng mga BFT. At kung mapapansin nyo, limited na rin. So yun palang kailangan na ito, yung Regia. Gusto niya yung medyo maaraw na lugar. So titingnan natin kung pati yung ibang mga drosera doon ay kayang i-outdoor, kasi malaking bagay kapag nai-outdoor natin. Napaka hardy ng halaman at napakaganda ng kulay. Daring dumami din naman. Ayan, tingnan nyo. Ito yung mga bagong dating nung last Friday. Ngayon ay Thursday na ng after a week. Almost after a week, kasi yan, 5 to 6 days na to dito. Tingnan nyo naman, tatayuan na yung mga new growth. So hindi imposible na magbulaklak tong mga to, kasi galing sila sa medyo, kumbaga, bumiyahe sila isang linggo. Siyempre sa dami nito, pinakto ng ahead of time, kaya may isang linggo sila dun sa box. Ayan. So ang lalaki na itong giant traps talaga. So, ganyan palang kalit yan pagka ka-acclimate lalo ito. Ang lalaki na ito, parang DCXL yung mother plant na itong giant traps. So ito na rin yung Capensis natin na kahapon inhinos ko na, kasi almost dried na yung kanilang media. Natakot ako na matuluyan yung matuyo yung media, at sigurado after yung media, pag natuyo ang media niyan, halaman na yung matutuyo, magwi-wilt at talagang mahirapan na tayong bawiin. So ayan, ganda na, diba? Sunlight talaga mahalaga sa kanya. Ilang araw pa lang yan dito. Tapos hindi ko lang minimiss yan, hinuhos ko pa yung tubig sa hose. So ngayon nakababa yung mga traps niyan pero ngayon tingnan nyo, upright na ulit. Kasi dun pagka-hose ko, ang lakas ng pressure, kaya yan, yumuko sila. At may juice. So ito naman si Salmon na tumatayo-tayo na rin naman. Tapos si Harmony, mga curious ako kung gaano kaganda tong si Harmony. Itong ganda ng traps na bago. Ayan. Dito tingnan natin. Parang may nakita akong traps na ayan, ganda, diba? Meron pa akong hinahanap na traps yan yung nakita ako sa reference photo. Ayan, dito meron dito. Kita nyo yung ipin niya, hindi siya tulis na diretso, para siyang hook. Anyway, mas lalo pa natin makikita yung pag lumaki. So ayan, ito yung tatlong klase ng Capensis, pinagtabi-tabi ko. Tagdadalawang row. Ayan, ito yung broad, ito yung alba, ito yung narrow red. So ganda, flower pa yung iba.
Tapos ito naman si Dutch. Ito si Royal. Red Piranha pala to. Red Piranha. Ganda kaya ng kulay ni Red Piranha pagka pulsan. Ito hindi pa to ganun eh. Mag-isang linggo pa lang kasi. Pero pag nagpulsan to palagyan. Ganda yan. Tapos ito si Big Mouth. Ganda na ng trap sa Big Mouth. So yan. May mga pinakawala na ako dito ng mga yung mga nag-flower. So tinanggal ko na yung stock yung mga hindi naging successful tulad na ito. Paano na natin, kumbaga recover. So pagka naka-recover na hindi okay na. Yung iba nga hindi pa tapos mag-flower, naka-recover na eh. Ito, upright na ulit. Tayo lang natin naman yung magbuo dito na harvest na natin. Tapos tanggalin na natin yung stock para medyo makahinga-hinga sila. Ito lang hindi ko planong tanggalin ang stock eh. Yung may pulse BB pa rin. Itong dalawa, tatlo. Kasi gusto ko siyang i-observe, pag-aralan. Ano yung mga dito bukod sa parts. Ano yung tsura no? Pagka nasa taas yung rhizome. Ayan o. Ayan yung rhizome nila pag nakataas. Pulang-pula. Kahit ano to Chinese dumplings to. Parang naka attachment na dextrose. Galing. So hindi ko na inaano yan, hindi ko na pinopollinate. Kaya kung ano na lang yung maging successful at kung ano yung magbigay seeds, ayun na lang yung asahan natin. Hindi siya ganun kadaling mag-produce ng seeds. So nakaraan, nadalian ako December kasi siguro yun. Medyo malamig pa. Ngayon mabilis magsara yung mga flower nila. So anyway, dalawin natin yung tapos kagabi na mga moss. Ito ilalagay ko to doon. So naalala nyo yung dito. Naalala nyo yung kulang na area doon. Ayun yung palalagay natin. Pero dito kagabi tapos na to. Sobrang lang eh. Kasi bukod dun sa nakompleto natin, meron pa tayong nailagay na malalaki. Yung malaki na yan, kung equivalent yan sa 2 trees. Haba niya naubusan kasi kami ng tray. Padating ko lang ngayon ubukas yung tray na in-order ko. So kompleto na siya, 3 layer. Hindi ko na pwedeng lagyan to sa gitna masyado nang mag-shade ng gusto. Sa taas 4th layer pwede pa naman, kaya hindi ko natatapusin ng 4th layer to kasi over na. Mahirap na diligin pagka masyado ng mataas. Although kaya pa naman to, bubuhat-buhatin na lang, ipapatong na lang yung sprayer para madiligan yung taas. Pwede pa naman. Pero yung na lang yung matatapos namin dun sa order ngayon is Sphagnum. Meron pa kaming konti dun, siguro mga 2, 3, 4 na tray pa yan. Tapos siguro yung mga ibang mga wala ng heads doon, itatanim ko pa rin. Kasi sayang, ang ganda ng quality ng pinadala ni Ma'am Crisel na ngayon. Kung mapapansin nyo dito, parang wala pang masyadong green. Pero ayun kahit yung mga hindi pa green yan, magi-green din yan. Lang yan natuyo o nainitan dahil nga mainit yung panahon ngayon yan. Pero ayun nag-uumpisa na tumubo yung mga heads nila. So kahit magputi yan, magi-green uli yan. Hintay lang, kaya magmadali. Mahalaga, sigurado kayo mabubuhay nyo basta sinusunod nyo yung basic
rainwater, iwas sa chemical, tapos upright position yung pagkakatanim. Kasi kung pahiga-higa yan, tutubo rin naman, kaya lang bagal. Siguro abutin kayo ng ilang buwan, kalahating taon bago nyo mapaganda ng ganito na nakatayo. Kasi pag nakatayo na, abutin lang yan ng siguro pinaka mabilis kung maganda yung ganito kaganda yung naipadala sa inyo, mga isang buwan okay na yan. Tapos kung medyo alanganin, 3 buwan, yan yung pinakamatagal. Pero ang mahalaga nun, kaganda lahat. Tingnan nyo pala itong dito, ano ba to? Cobra lily. Sa hirap tayo, takot na takot tayo sa cobra lily. Medyo madali lang pala rin to. May mga maliliit nga na cobra lily na nag-survive Ayun naman, sobrang liliit, diba? Baka masyado lang tayong na kinakabahan. So ang hindi ko lang ngayon, ito hindi siya ganun kaganda yung prolifera, kasi masyado ko sigurong na cover tulad nung Andromeda. Ang sabi kasi mas mataas ang humidity needs ng prolifera, kaya binalot ko rin. So ayun ang nangyari sa kanya. Ewan ko kung na-stress lang siya sa biyahe, pero ang dami namang tubo sa tutusin. Nagkaroon lang talaga ng yung mga dati niyang traps. May mga bagong tubo naman. Ayun yung mahalaga nun. Tsaka may dew, kaya hindi ka mag-aalala masyado. Ayun, may mga dew siya. Ang gusto kong experiment, magbubunot ako ng tag-iisang Andromeda, tsaka tag-iisang, o dalawa pala, para mas mataas yung natin, pag-analyze natin mas maganda. Tagdalawang plug ng Andromeda at prolifera, ipupulsan rin natin kasabay nung mga ina-acclimate natin dito na mga iba pang carnivorous plant, tulad nitong regia na to, na gusto ko na rin talagang ipulsan. Baka ayun lang kailangan na yan. Ito yung dumating na, ito yung pinakagrabe sa naapektuhan nung mahigit na 1 linggo na shipping. Walang maayos sa totoo lang. Pero tulad nun, kumbaga, kung ikukumpara ko yun dun sa dating dumating, sakto lang, parehas lang. Medyo mahirap rin pala talagang i-ship si Regia. Siguro kailangan muna nating ipulsan dito sa Pilipinas bago natin ipadala kung saan saan. Tignan nyo, si Andromeda nag-dew. Siguro dahil mataas na talaga yung humidity. Kagabi ko lang ito binuksan nung paglagay ko nung mga huling nag-dew na sila. Ayan. So hintay-hintay lang, tingnan natin kung kamusta yung lagay nila. Meron ring isang dito ito nangyari dahil sobrang init, may mga nag-decline na mga nutans. Expected ko na rin naman yan, kaya hindi na ako masyadong nagulat. Sinutans talaga, medyo mahina siya sa dry at mainit na panahon. So okay lang, may magsusurvive dyan na majority. So ayun yung pararamihin natin. Ang kagandahan kay nutans, sandaling paramihin. Kaya kung may nutans kayo, i-propa nyo para kung may madali man, may mga kayo, backup kayo marami. Si minor, talagang wala tong masyadong effort alagaan. Mataas yung chance ng survivability nito Ayan, ang ganda diba? Tapos nilabas ko na rin pala itong lahat. Tinanggal ko na yung mga cover ni Plaba, kagahapon lang rin to, para kasi napansin ko tuyo na yung media ni Plaba. Naka-cover sila, hindi ko nadidiligan. Tuyo na, pero buhay pa rin kasi may moisture pa rin sa loob. So ngayon na marami na tayong sphagnum moss, medyo may laban na sila dito sa growing area. Si Rocky Buccinia, ayan, carnivorous plant na bromeliads, walang kahirap-hirap ng alagaan. Tulad ni
Minor at ni Gorgonias, Rory Dula Gorgonias. Yan, madadali silang alagaan. Si Helianthora naman, Cephalotus naman, ganun din. Medyo nakuha na rin natin yung technique kay Cephalotus. Huwag niyong babasain yung mga growth niya. So avoid misting sa foliage niya. Dati kasi ginagawa ko, pinupuno ko ng tubig yung foliage, tapos sa pamamagitan sa ginagawa kong yun, nababasa rin yung mga new growth niya. So hindi maganda yung ganon, dahil humid yung lugar namin. Kapag nabasa, may chance na hindi matuyo agad. So pagmumula ng algae, fungus, para ikabulok niya. So ayun yung mga ilan na natutunan ko. At may paparating pa rin ako sa Cephalotus, dahil isa na lang yung big boy na yan, kumuha tayo ng another 5 para to even out yung stocks natin. Tapos ayan, lalabas tayo isang big boy tsaka isang sec giant, a German giant x sec giant sa labas, para makita natin kung kakayanan nila yung harsh environment sa labas. Kung madeds, di ganun talaga, kasama yun sa kasama sa umaga pag-aalaga. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, diba? So ilalabas natin yan, at kung mabuhay doon at kumanda, di ba, panalo tayo lahat, kasi alam natin nakakayanin na pala sa labas ng mga halaman na ating in-experiment. Ganun lang rin naman. Ngayon pa ba tayo atras? Marami tayong ngayon, bala na mga halaman, kumbaga. Ayun ganun mo itong naunang lagay natin. Ang dami ng green. Hindi lang masyadong kita dahil medyo nag-shaded na talaga itong lugar natin, pero okay rin naman. Yeah. So dito rin sa isa pang growing area natin, nandito naman yung mga lumang mga ibang plants, which is doing good talaga sila lahat. Nagpipicture ng maganda, no? May mga ilan na nalit na ako ng labas, galing to sa loob. So tinanggal ko na rin yung shade sa taas na styro, kahit na sobrang init ngayon. Ginaw na natin kasi para more sunlight, mas mabilis ang growth, photosynthesis. Kahit carnivorous plant yan sila, photosynthesis rin yan. So yun ang kagandahan sa carnivorous plant. Dati kala natin asa lang sila sa feeding or pagpapakain, pero hindi. Kahit mga scientifico at hobbyist, kinonfirm na ang carnivorous plant nagpo-photosynthesis rin sila, pero hindi ganun tulad ng ibang mga plants, dahil diba, hindi naman sila ganun kalalaki yung mga leaf nila at katataas yung kanilang mga forma. Ano na yung florid yan, basta yun nandun yung kamukha ni Andromeda na prolifera. Yan. So yan. So kita nyo naman yung sphagnum moss kapag maganda yung air circulation, tapos pag ito may liwanag tsaka moisture, ayan, gaganda sila. May mga tutubong mga halaman dyan, tatanggalin nyo yan kasi may tanim kayong sphagnum moss ngayon, kinabukasan puro na pansit-pansitan, no? Itabi nyo yan, kainin nyo kasi masustansya yan, tanggal ng arthritis. Ito naman di ko alam kung para saan ito, kaya stay put lang. Ito hindi ko na siguro tanggalin, madami rin ito eh. Tanggalin natin ito, mamaya na, hindi natin mamaya, kasi pagka hindi nyo tinanggal yung mga damo, hindi nyo mamalayan puro damo na yan yung tanim nyo, hindi na sphagnum moss. Although may mga health benefits yung mga halaman na yan, kasi tapon nyo, kainin nyo, no? So ano bang health benefits na itong Chancapedra or stone breaker? So ayun, sa mga stone sa katawan natin, yung mga kidney stone yan, okay yan. Tapos etong pansitan, arthritis, UTI, balisaw-saw, pwede yan. So
Ayan. So, ito yung mga ano. Tingnan natin. Ang gaganda na. Pwede na itong ipaso individually. Pero, ayaw lang muna natin. Wala pa namang, ano, pag may demand. Madali lang naman, ano dyan eh. Madali lang bumunot dyan at itanim individually. Tapos, etong mga halaman eh, no? May mga pang-out pa rin naman tayo. Kaya hindi natin kailangan madaliin tong mga to. May mga tinanim din ako dito mga sanju. Pero wala pang paramdam. Kung meron na silang tubo. Tingnan nga natin. Meron ako Andromeda na tinanim dito. Pero hindi ko inaasahan na mag-strike siya kasi nga hindi enough yung humidity dito sa lugar na to para mabuhay ang Andromeda. Uy! Ano to? Ay, hindi. Kala ko may buhay na eh. Wala to. Pulse, ano? Pulse signal. Ito pa yung isa. Tingnan natin itong isang Andromeda. Parang wala pa rin maliliit kasi na dahon ng Andromeda nilagay ko dito. Anyway, wala pang mga sanjo na nabuhay. Meron ako nilagay naman dito pala mga Adelaide. Sigurado yun mag-strike yan kasi medyo may pumakyaw ng Adelaide natin yung nakaraan. Panghuli daw ng lamok sa kanilang lugar. So meron pala tayong nilabas doon na yung Siberia. Tignan nga natin yun mamaya kung survive pa rin. Kasi naka-isang araw na siya mahigit sa pulsan. Sobrang init ngayon, diba? Good luck kay Siberia. So, dito naman sa ibang plant. Ganyan lang palang gusto niya, maaraw. Nag-picture at ang ganda. Yung iba dyan, ayaw niya talagang naka-water tray. Etong Nepenthes na to, huwag niya iwa-water tray kasi nabubulok. Meron ako napabayaan doon, mga nabulok siya. Pero propagation naman yun, kaya lang, sayang pa rin. So eto naman si Glabrata, meron na siyang feature na pa ilan-ilan, pa isa-isa. So ayan, recovering. Ayan yung mga so ito yung ating i-repair mamaya para dun sa hindi natapos. So itong si Maxima or ano ba to? Miranda. Ayan ang gaganda ng niya mga seedling pero lalaki. Hindi lang pwede mag-alaga na sobrang dami niya kasi walang paglalagyan. So tingnan natin si Siberia kung buhay. Ito si Siberia. Gusto ko na ipulsan eh. Ayan. Okay naman. Tingnan natin dito. Tingnan natin siya dito. Ay, maaga pa. Dito natin lagay. Mamaya titignan ko yung tanghali. Kala nyo pagka marami ng halaman hindi na kinakabahan pa rin lalo na pagka mga ganitong yung medyo rare na cultivar kasi yan si Siberia nung bagong dating pinaarawan ko na tulad nito mga to bagong dating inaarawan ko na yan si Siberia medyo yung timpla niya medyo hindi ko pa nakukuha. Buhay naman at nag-leap for leaf jump siya. Ayan Pero pagka nakuha natin yung technique na ito, hindi pa kuha na tayo ng isang tray joke lang. Ayan, so ano to? Ayan, ang ganda ng niya ng carnivorous plant leaf. Tapos hindi lang isa yung may Pulse vivipary. 1, 2, 3. Tatlo yung may Pulse vivipary. Ang cultivar ay Royal Red Bloody Nurse, Romeo, BM Romeo. Ito yung typical looking na BFT. Typical looking BFT. Ito yung traps niya. Tapos ito naman si ano pala ito si Chinese dumplings. Ganda. So yung mga update sa kanilang mga buto hindi ko pa alam kung
successful to o failed. Kayaan ko lang. Pag pinakikilaman mo parang halos hindi natutuloy. Excited rin kasi ako. Ayan. So, yun lang muna siguro. At may mga experiment rin akong ginawa dito. Kung mapapansin nyo tong grapes na seedless, pangalan na ito. Cotton seedless ba to? Ayan. So, crimson seedless. Ayan. Tinutulang ko yan kasi advice sa akin ng magaling kong kaibigan na sa pag-grapes. Ayan. Totoo naman. So, ayan. Tumubo na yung new growth niya. Tapos, yung tangkay sa dulo, tinanim ko. At survive yung tinanim natin. Ayan. Nagdahon na. So medyo high quality. Medyo mahal rin yung ano na yan, cultivar ng grapes na yan. Around 1,000 pesos rin kapag medyo good size na. So paramihin natin yan. At kung yung grapes natin na to ay hindi ganun katamis, yung crimson seedless na yan ay matamis. Ito yung wine grapes kasi to. Hindi ganun katamis. So, kain muna ako ng grapes. So, yun lang muna. Salamat. God bless po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening ulit. Bye-bye.